is in this place. Sabi nga sa inawit natin kanina, the presence of the Lord is in this place. The Lord is here, no? And He wants to meet you. Sino po dito naniniwala pa na may gagawin pa ang Diyos sa'yo? Hindi pa tapos si Lord sa'yo? No? Kayo na po ba, naibigay po ba natin yung ating puso sa Panginoon as we worship the Lord? No? You know, our goal is to worship God. That's why we are here. We gather together, no? Because it's all about Jesus. It's all about His presence. Nandito po tayo, no? And our goal is to worship God. Hindi lang basta makapunta sa lugar na to. Amen? No? Kasi kung ang goal mo lang ay makarating sa place na to, you miss the whole point. Amen? No? Dapat po, pagpupunta po tayo sa church, sobrang excited po tayo na ma-meet si Lord. No? Sobrang excited tayo na ibuhos yung ating puso sa Panginoon. No? At mapuspos po ng kanyang presensya. Yung bang habang nag-worship ka, kapag nakikita mo, pakiramdam mo para bang merong bara, merong bigat, di ka maka-breakthrough. No? I hope na yung prayer mo, as you worship the Lord, na gusto mo sabihin sa Panginoon, Lord, ayoko matapos itong service na to, na hindi kita naranasan, no? Na hindi kita nakatagpo. Are you with me? No? May ganun po ba tayong prayer? Lord, hindi po ako napunta po rito para lang umattend. Nandito po ako para ma-encounter ka. Para i-worship ka, Lord. Kaya, no, wag po tayong papayag na hindi po natin maranasan ng Panginoon. Diba? Kapag hindi ka bumi-breakthrough, pag-pray mo kay Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam. Gusto kong makapag-worship sa'yo. Amen po ba doon? No, hindi yung, wala eh. Kape na lang ako. CR na lang ako. Hindi, dapat andun tayo sa pinaka-kondisyon ng ating buhay na sinasabi natin, Lord, I want to know you more. I want to experience you more. Amen? No? I don't know about you, pero ayoko maging religyoso. Kung tatanungin niyo po ako. Tama? No? A lot of people, every Sunday, pumupunta sa church for religious activities and not to meet the Lord. Amen? Para lang maka-attend. Kaya kung ang goal natin ay pumunta lang dito, tayo na ang pinakakawawang tao. Kasi nagsayang tayo ng oras, ng lakas, no? Nag-invest tayo, gumastos tayo, and yet, wala naman pala nangyari paglabas. Tama? Amen po ba doon? No? I hope na pagpasok natin sa loob ng simbahan, meron tayong sinasabi kay Lord, Lord, hindi ka patapos sa akin. I want more of you, more of your presence. Are you with me? No? You know, few days ago, last Thursday to be exact, nagkaroon po tayo ng convergence po dito po sa church natin. Dito po ginanap yung convergence at si Pastor Aris po ang lead po sa word. Sobra po ako namangha at tuwang-tuwa dahil hindi ko lang nakita yung galaw ng banal na Espiritu, kundi naranasan ko yung pagkilos at kapuspusan ng banal na Espiritu. I'm so blessed dun sa convergence na yon. Talagang sobrang nag-minister ang Lord sa akin. Yun naman talaga eh. Yung ma-experience mo talaga ang Lord. No? Ang dami pong mga nagsuko ng buhay uli kay Lord. Ang dami uli nag-commit ng buhay kay Lord. Ang daming nag-surrender ng kanilang mga burdens. No? Nakaluhod po sila, yung iba nakahiga. Sabi ko, Lord, salamat, pinaranas mo sa amin to. Minsan kamuli naming naranasan. No? At talagang ako po, hinahanap-hanap po yung ganong klaseng gawain. No? Yung talagang kitang-kita mo yung ebidensya na ang banal na Espiritu ay bumaba sa kalagitnaan ng mga nagtitipon. Talagang mamamangha ka. Yes. No? Kaya lang, isang part na nakakalungkot, I saw a lot of people
Nasa likod lang sila. Habang may nangyayari sa harap, nalulungkot ako kasi parang sa kanila, tingin nila parang wala nang gagawin si Lord, tapos na. No? Habang iba ay napupuspos, ang iba naman ay nag-o-observe lang, nakatayo, okay lang sa kanila. Maybe, siguro ang mahalaga, nandun sila. Andiyan ba tayo? Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot. Kaya napaka-importante po nung puso po natin, kapag tayo po ay nakikipagtipan po sa Panginoon, nakikipag-meet sa Lord, na nakahanda po yung puso po natin, na wag po tayong pupunta lang ng wala lang. Amen? Meron tayong expectation na merong gagawin si Lord sa atin. So last Thursday, grabe po, yung outpouring ng Holy Spirit at marami pong nakaranas. I hope na isa ka doon kung ikaw ay nandito last Thursday. Amen? No? And nagkaroon ng revival. Sabi ko nung nandito ako, nakita ko yung mga luha ng mga tao. Sabi ko, grabe, yan ang pinakamaganda at pinakamahalagang luha na nakita ko. Yung luha na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Na nag-all out sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat, pina-experience mo po dito po sa lugaring ito na madalaw mo kami ng iyong presensya. Alam niyo po, last February 8, nagkaroon din ng revival sa Asbury University. No? Yan po yung naging resulta. Okay? Ito po ay nangyari noong February 8, this year lang po, 2023. Nagkaroon ng matinding galaw o move ang Holy Spirit sa isang university po sa Kentucky. No? Nagsimula po ito sa isang ordinaryong gawain lang, chapel service, no? Wednesday, no? Kung sa atin, ang tingin natin dito ay midweek service. No? Nagkaroon ng midweek service sa kanila. At sabi ron, in a tiny Christian college in Kentucky called Asbury University, now, after the usual service ended, ordinaryong gawain lang, katulad ng ginagawa po natin ngayon, a small number of students decided to carry on praying and worshiping. No, habang nasa gawain sila, may ilang estudyante na nananalangin, sumasamba sa Diyos, taimtim na sumasamba at seryosong nananalangin, hindi po sila tumitigil, they didn't stop. And then, guess what? Sabi doon, gradually, more and more students joined them in what would become an endless stream of singing and praying, confessing and communing, sensing something of the Holy Spirit present with them. Hanggang sa marami na nagjo-join, unti-unti may nagjo-join na po sa kanila na manalangin, na mag-worship, at yung mga tao na pumupunta, talagang napupuspos, nagsusuko ng buhay. Talagang revival po ito. Revival. At yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. That's what we're gonna talk about today. At itong Asbury Revival, ito raw yung kauna-unahang Gen Z Revival. Sino din ang mga Gen Z rito? Okay, may Gen Z ba rito? Ha? Gen Z generation, di ba? Generation, no? Z. No, mga bata lang to. Dahil lang sa ilang estudyante. Okay, hindi sila pastor, estudyante lang. No? Kaya kung sasabihin mo, po pwede magsimula ba sa akin? Ang revival po pwede. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amin po ba doon? No? Para magsimula sa iyo ang matinding galaw ng banal na Espiritu. Sino dito handa ka na galawan ng Diyos ang buhay mo? No? Maranasan mo yung matinding pagkilos ng presensya ng Diyos. When we talk about the presence of God, it talks about the manifest presence of God. No? I'm not talking about the all present, but the manifest present. Yung lantad na lantad, nakikita mo talaga yung galaw ng Diyos. Amen. No, nakakamangha yung paghipo ng Diyos sa tao para lumambot ang kanyang puso, para magbigay ng buhay sa Panginoon at mapuspos ng presensya ng Diyos. Amen po ba doon?
No? At naniniwala ko, sabi nga ni Pastor Aris, kasi ito po yung mga nagiging talakayan po namin talaga ngayon. Sabi ni Pastor Aris, bakit ganon sa ibang bansa may revival? Bakit sa Pilipinas po? Nagsisearch ako, naghahanap ako. Wala akong revival na nakita. Pero alam niyo, nasisense po namin sa heart namin na merong paparating na malaking revival sa bansa natin. At magsisimula yun sa'yo. Dahil kung nagawa ng Diyos yun sa kanila, magagawa rin ng Diyos yun sa atin. Amen po ba doon? No? Pwede ba natin taas ang kamay natin, sabihin natin, Lord, sabihin mo lang, Lord, do it again. Holy Spirit, do it again. Revive my life. Restore the joy of my salvation. In Jesus' name, amen and amen and amen. Now, let's talk about revival. No? And our topic for today is entitled, Great Awakening. Okay, Great Awakening. Now, tignan muna natin kung ano ba ibig sabihin ng revival. What is revival? Okay? Kasi madalas natin narinig na revival, revival, revival. Pero paano ba ito dinidefine sa Bible? Now, the word revival is from the Hebrew word kaya. Okay? Si kaya. And it means to restore to consciousness. To restore to consciousness or to restore to a previous condition. Okay? Kumbaga, meron kang magandang condition before, pero along the way, maaaring nawala yun, namatay yung apoy sa'yo. Kaya sabi diyan, pag sinabi revival, to restore to a previous condition. Yung ibalik ka sa una mong pag-ibig. Amen? Napaka-powerful ng first love mo kay Lord. Tama po ba doon? Naniniwala ko, nung una mong kinilala ang Panginoon, okay, nung sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka mapipigilan. Grabe yung pagmamahal mo kay Lord. Amen po ba doon? So when we say revival, sabi it means to restore to a previous condition. Sino dito gusto mong ibalikan ni Lord sa una mong pag-ibig sa Kanya? Amen po ba doon? No? When you say revive, sabi nga, it came from the word revive eh. Diba? When say revive, yung parang, for example, may isang taong nalunod. Diba? Ano ginagawa? Nire-revive po siya eh, para bumalik ulit sa consciousness. Amen po ba doon? Yung previous condition niya na malakas siya. Amen po ba? No, ganun din pag sinabing revival. And the Bible, no, revival as used in the Bible, it means restoration. Restoration, renewal of interest after spiritual neglect. I'm sure naiintindihan mo to. Okay? Renewal of interest. Yung bumalik uli sa iyo yung interest, yung kaseryosuhan. No? Maaaring meron kang nakalimutan eh. Yun niya eh. Amen po ba doon? No, babalikan mo yon. Meron kang mga nane-neglect na ngayon na hindi mo na napapahalagahan yung mga spiritual na bagay. So that's what we call revival. Renewal of interest after spiritual neglect. It refers to spiritual awakening. Spiritual awakening. And when revival comes, no, His name will be exalted. The name of the Lord will be exalted. Kapag nagkaroon ng totoong revival, walang ibang ngalan na maitataas kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen po ba doon? No? Ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay mapupuno ng Kanyang presensya. At ang revival nangyayari kapag ang Diyos hinipo yung buhay mo. Come on, yan ba tayo? Ang Holy Spirit ay kailanman hindi aalis sa'yo. Pero tandaan mo, may tinatawag na manifest presence. That's what we're talking about. Amen po ba doon? Yung kilos ng banal na Espiritu sa labas. Amen? Yung makita mo yung manifest niya. Are you with me? No? At ito po ay nangyayari kapag ang isang tao ay buong puso niyang hinahanap ang Diyos. Seryoso siyang lumalapit sa Diyos. At
respeto niya ang presensya ng Diyos. Ako po, panalangin ko, maranasan mo to. Hindi ka lang dapat na, marami sa atin na-hype lang yung emotions natin eh. Why? Because of good music. Diba, mga kanta, kakala mo, puspos ka, pero nadadala ka lang ng emosyon. Ang revival, kapag ang Lord binisita ka niya, hinipo ka niya, doon sa punto na ninanais at ninanasa mo na maranasan siya. Seryoso kang lumalapit sa Kanya at ginagalang at nirerespeto ang Kanyang presensya. Psalms chapter 85, verse 6 to 7. Let me read these verses to you. Sabi po rito, will you not revive us and bring us to life again, that your people may rejoice in you? Sabi niyo, no? Will you not revive us and bring us life again, that your people may rejoice in you? Show us your loving kindness, O Lord, and grant us your salvation. Now, ang tanong dito, kung ang revival, ito yung paghipo ng Diyos sa buhay mo, pagbabalik sa dati mong kondisyon, muling pag-alab ng pagmamahal mo sa Panginoon, ang tanong, kailan dapat natin maranasan itong revival na tinatawag natin? No? When is revival needed? Kailan ba natin kailangan ito? You know, alam naman natin, kailangan natin ng revival kapag ang puso natin ay naging malamig na sa Diyos. Andiyan ba tayo? Sino ito nakaka-relate ka? Yung naranasan mo na ba na maging malamig sa Panginoon? Amen? Dito natin kailangan ng revival. No? Why? Because dati hindi ka naman ganyan. Dati napaka-passionate mo sa Diyos. No? Ang goal mo dati ay talagang makilala pa siya. At makikita mo yung relation mo dati kay Lord, talagang nag-i-increase. Chine-chase mo siya, nag-i-effort ka, para mas lalo mo pa makilala ang Panginoon. Come on, nandiyan ba tayo? No? Talagang nag-i-enjoy ka sa relationship mo kay Lord, mahal na mahal mo ang Panginoon. And maybe some of us, ganun yung experience natin yan. Dati, iba yung heart mo kay Lord eh. Napaka-passionate mo. Amen? No? Maaaring dati, sobrang excited ka to worship the Lord. No? Excited ka na mapunta sa church. Kaya mong iwan ang lahat. Pamilya mo, mauna ka lang. Nandiyan ba tayo? Kami po talaga, kami ni Pastor, nagkakaroon kami ng kasunduan. Kailangan makarating kami sa church, no? Nang wala pang praise and worship. Ako po, last time, alas 7 pa lang, alam nila, nandito na po ako ng alas 7, nagmumotor po ako, nag-aangkas po ako. Ayoko pong ineglect. Kasi po, nire-respeto ko ang gawain ng Panginoon. Nire-respeto, ino-honor ko po si Lord. Kasi ang goal ko, hindi lang makarating talaga eh. Hindi lang makarating talaga. So dati kapag worship service, napaka-excited mo, parang araw-araw gusto mo, nasa church ka, araw-araw gusto mo, merong gawain. Amin po ba doon? No? Pero maaaring ngayon, hindi ka na nababother kahit patapos na ang praise and worship at wala ka pa. Guys, you need revival. Amen? Pag wala na sa'yo excitement na magpunta sa bahay ng Diyos to worship God, you need this. Amen? Maybe before, excited ka na dali ng family mo, ang friends mo kay Lord. Pero ngayon, okay lang kahit di nila maranasan yung mga naranasan mo sa Panginoon. You need this. Amen? Maaaring dati, napaka-unfair mo when it comes sa quiet time mo, bumababad ka sa presence ng Lord. Hindi ka papayag sa bawat araw na hindi mo namimit si Lord sa prayer at sa word. Bumababad ka sa presence ng Lord. Sino na-experience mo yun? Amen? May naka-experience mo ba nun? Yung quiet time mo talagang unstoppable ka. Hindi ka po pwede na magtungo sa bawat araw na hindi mo namimit muna si God. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Maaaring dati, sa pagsaserve,
Sobrang unstoppable mo. No? Marami kang mga ginagawa para sa Panginoon. Basta ang heart mo ma-please si Lord, mapasaya mo ang puso ng Panginoon. Pero maaaring dati yon. Dati yon. Dati pinaglalaban mo yung kagustuhan ng Panginoon. Talagang tumatayo ka sa salita ng Diyos. At maaaring ngayon, nakikita mo na yung sarili mo, nagko-compromise ka na. Unti-unti. Nasi-shape ka na ng mundo, yung standard ng mundo, yung perspective ng mundo, pamumuhay ng mundo, nakikita mo na yung sarili mo doon. Guys, you need this. You need revival. So maaaring nung una, nung nagsimula ka sa Panginoon, sobrang excited ka, napaka-passionate mo, at love na love mo si Lord. But along the way, may nangyari sa'yo, somehow, may mga na-experience ka, at dito, bigla ka na lang naglamig sa Panginoon dahil sa karanasan na yon. Sino ito nakaka-relate ka? Kahit sino, guys, nakaka-experience po niyan. Kahit sino. Na meron talagang season ng buhay mo, grabe yung fire mo kay Lord. Pero siyempre dahil ang pagiging Kristiyano, hindi naman po ito overnight na pagiging Kristyan lang. Matagalan po ito eh. Kaya minsan nakaka-experience ka, nadidisappoint ka, discouraged ka, and then napansin mo yung heart mo, malamig na sa Panginoon. At dito, ito yung sitwasyon at kondisyon na pinakaayaw mo. Yung makita mo ang sarili mo na hindi mo na mahal si Lord. Amen po ba doon? Na alam niyo po, ang spiritual coldness o panlalamig, may mga sintomas po yan. Kung paano po ang katawan kapag merong may sakit, di ba po? May sintomas. Kapag ang isang tao may sakit, ano mapapansin mo sa kanya? Matamlay, mahina, ano pa? Nagmamanifest yan, tama? Nakikita po yan sa panlabas eh. Yung tao, parang may sakit ka. Napansin mo, nangayayat. May sintomas po yan eh. Ganon din sa panlalamig. May mga sintomas din po. Yung ating pong panlalamig po o panlalupaypay sa Panginoon. Ano na po ba yung mga sintomas po nito? Una po dyan, yung complacency. Yung self-satisfaction. Okay, yung para bang, okay na lang sa'yo na kahit wala ka nang gawin kay Lord, dati nung nakilala mo si Lord, binibigay mo talaga buhay mo sa Kanya eh. Di ba? Hindi ka papayag na nakaupo lang. Hindi ka sanay na para bang bench warmer ka lang na nandiyan ka lang sa upuan. Gusto mo may ginagawa ka palagi kay Lord. Amen po ba doon? Anya ba tayo? Are you with me? No? Yung bang hindi ka namumove ng kahit ano, basta para sa iyo, kapatid, maglilingkod at maglilingkod ka sa Panginoon. Niyayanig mo talaga yung gawa ng kaaway. Dahil napaka-unstoppable mo. Yung complacency, and then guess what, nakita mo na yung sarili mo na parang, okay na to. Hanggat nakikita ko naman nag-church ako, okay pa naman siguro ako. Pero hindi ka ganyan dati. Amen? Pangalawa, yung lack of concern for the lost. Lack of concern for the lost. Yung bang, kahit makita mo na ang laki na ng problema ng mga tao sa paligid mo, ang laki na ng problema ng bayan, ng bansa, ang laki na ng problema ng pamilya mo. Nakita mo, yung mga anak mo, ang layo na sa Panginoon. Nakita mo yung pamilya mo, gulo-gulo. Pero ikaw parang wala lang sa'yo. Hindi mo na sila iniiyak sa Panginoon. Hindi mo na sila dinadala sa Panginoon. Basta para sa'yo, mahalaga siguro, Lord, ikaw at ako na lang. Nawala na. Samantalang dati ginagawa mo lahat ng paraan, hindi ka sumusuko. Madala mo lang sila sa Panginoon. Amen po ba doon? Yung bang umaasa ka na someday, somehow, si Lord gagalaw din sa family mo. Kaya hindi ka tumitigil na ipanalangin sila. Hindi ka tumitigil na sharean sila. Kasi alam mo, kasama sila sa tinubos ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Pero nagulat ka lang isang araw, wala na yung heart mo sa family mo. Wala na yung heart mo sa mga kaibigan mo. Nawala na. Yung concern natin sa mga tao sa paligid natin. Andiyan ba tayo? And then parang
naging complacent na po tayo. Amen? No? So we need spiritual renewal, kapatid. Spiritual revival. Ano pa? Yung hiding or covering secret sins. Yung tinatago mo yung kasalanan. Alam mo, yung secret sin, sa'yo lang yan, sa amin lang yan na ginagawa mo. Pero, tandaan mo to. Sabi sa Bible, sa Diyos, lahat ay lantad sa kanyang paningin. Ibig sabihin, kitang-kita ng Diyos ang lahat. Maitatago mo sa tao, pero hindi mo maitatago sa Diyos. No, yung, dati, gusto mong ma-overcome yung sin na yun eh. Pero ngayon, bakit ganun? Parang bumalik ulit ako. Dati, napagtagumpayan ko na yung pornography. Bakit bumalik na naman ako? Dati, napagtagumpayan ko na tong vision ko. Bakit bumalik ulit ako? Nakukuha niyo po ako? Ganun po yung nangyayari. Meron na ulit tayong mga tinatago na kasalanan. Gina-justify natin yung kasalanan po natin. Nag-excuse tayo. Nagiging rationalize po na tayo. No? Nasasabihin nila natin, huwag kayong mag-alala, someday mawawala rin to, someday bababago rin ito. No? Guys, dito sa bagay na to, kailangan natin ng revival. Spiritual renewal. Amen! Andiyan ba tayo? Ano pa? Yung having an unforgiving spirit. Nung naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, you love everybody. Kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig, minamahal mo. Kahit yung mga tao gumagawa ng mali sa iyo, napapatawad mo. Pero nung nalamig yung puso mo sa Panginoon, ang bilis na lang sa iyo na ma-offend, no? Madali na lang sa iyo na magtago ng sama ng loob, alagaan ng galit, hinanakit dyan sa puso mo. Na dati ka nang pinalaya ng Lord dyan. Na dati nang kinuha ng Diyos yung basura na yan. At nakita mo na naman, yung sarili mo, sobrang galit na galit ka na naman sa tao. Asar ka na naman sa tao. Amin po ba doon? Makita mo lang yung tao na babad trip ka. Nakita mo yung taong nakagawa ng atras sa'yo, sobrang nasisira yung araw mo. Hindi ka makapag-release, hindi ka makapagpatawad. Eh dati naman, mabilis ka magpatawad eh. Amin po ba doon? Pero ngayon, yung grudge, yung bitterness, yung anger, nandyan na naman. Nandyan na naman siya. Naging mabigat na naman sa kalooban. Unforgiving spirit. Ito po yung isang strong indication po that we need spiritual revival. Ano pa po? Being filled with pride. Kaya hindi tayo mapuspos kasi iniisip kagad natin yung sarili natin eh. Tama? No, ayaw natin na makita tayo ng tao na ganito tayo. Na kayo ko niyan, lalapit sa harap. Diyos ko, daming-dami ko nang alam kay Lord. Di ko na kailangan yan. Tagal-tagal ko ng Kristiyano eh. Sila na lang yung mga bago, mong mapuspos sila. Pastor, hindi pa kasi nila experience yan eh. Eh, na-experience mo nga. Dati yon, ano na kwento mo ngayon? Ibig sabihin, hanggang sa mga susunod na taon, ang kwento mo yung mga nakalipas na lang ba? Are you with me? 10 taon na nakalipas, yung first love mo dati, alam mo, dati ganito kami. Eh dati yon. Tapos na ba si Lord sa'yo? So, yung being filled with pride, ayoko yan. Hindi ko gusto yung preaching. Bakit? Alam ko na yan. Hindi ko gusto yan. Kasi bakit? Marami na akong alam dyan. Nabasa ko na Bible from cover to cover. Alam ko na si God. Alam ko na lahat. Alam ko na Trinity. Alam ko na yan. Pride. Andiyan ba tayo? Pero sabi sa Bible, Proverbs chapter 29 verse 28. Look at this. Your pride can bring you down. Yan ang magpapabagsak sa'yo. Kung bakit siguro hindi mo naranasan ng kapuspusan, because God opposes to the proud. And He gives grace to the humble. Hindi gusto ng Diyos ang pagiging mayabang. Mapagmataas. Humility will bring honor. And we are reminded in Proverbs chapter 16 verse
18. Look at this verse. Pride is the first step toward destruction. Yung mapakiramdam mo, hindi mo naman kailangan si God. Amen? Ito, consolation lang ni God to. Itong pagdating ko, consolation lang ni God to. Para parang pakiramdam mo, merong utang na loob si Lord sa iyo dahil lumating ka. So, pride is the first step toward destruction. Proud thoughts will lead you to defeat. Yung bang tingin sa sarili mo, ang husay-husay mo, pero pag tinignan na yung spiritual life mo o yung buhay mo, salat na salat ka. Payat na payat ka. Because pride is the first step toward destruction and proud thoughts will lead you to defeat. Now, all of these are symptoms, no? Ito yung pinaka-indications, kapatid, that we need to draw closer to God and to His Word. Ito na. Kapag nakita mo rito sa mga nabanggit ko na may sintomas ka na rito, kapatid, kailangan mo na si God dyan. Kailangan mo nang ma-renew yung spirit mo. Amin po ba doon? Kailangan mo ng revival dito. Are you with me? No, we need a renewal or recommitment to our spiritual life. We need a revival that rekindle the old fires, the first love, yung bang ma-ignite uli yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung una nating nakatagpo ang Panginoon. Amen po ba doon? We need a revival that will restore joy, the joy of our salvation. Amen po ba doon? And a sense of overcoming, yung pakiramdam mo, kayang-kaya mo yung laban dahil si God kasama mo. Amen po ba doon? You know, too many Christians, no? Too many defeated Christians today. Marami pong Kristiyano po ngayon, defeated sila. Matapos bumagsak, matapos magkamali, matapos masaktan, hindi na makabawi, hindi na makatayo, hindi na makabalik. Eh naman ang gusto ng kaaway, pahintuin ka eh. Amen? Kaya kanya dinidistract. Yung mapahinto ka niya, ma-interrupt ka niya sa ginagawa mo sa Panginoon. And too many discouraged Christians. No, marami po ngayon, mga Kristiyano, sobrang discouraged po sila. Disappointed sila. Nandun sila sa punto ng kanilang buhay na nag-self-pity sila. Bakit kaya ganito buhay ko? Bakit kaya ganito? Hindi naman ako nagkamali. At marami po mga Kristiyano po, backslider na. After po nilang bumagsak, bumalik na sila sa old habits po nila, sa dati po nilang buhay. At marami pong Kristiyano po ngayon depressed. Amin po ba doon? Bakit? Sapagkat nananatili pa rin sila sa past at di sila makaget over sa mga nangyari sa kanaraan. I hope na nakikita mo yung sarili mo po dito. And why do people seek revival? Bakit ba kailangan natin? Bakit hinahanap natin yung revival po sa atin? You know, people seek revival for some reasons. Makikita po natin dyan. Ano po yun? Yung bang nakikita mo, pakiramdam mo, yung emptiness sa heart mo. Amen po ba doon? Hindi satisfaction sa puso mo. Hindi ka mapakali, hindi ka satisfied sa faith mo. Nakikita mo yung heart mo, sobrang nai-empty na. Amen po ba doon? At kung bakit natin kailangan ng revival, to deepen our relationship with God. Kasi bakit? Ang revival po, pag say revival, recommitment, realign us. No? Ibabalik po tayo doon sa dati po nating pag-ibig at sitwasyon at kondisyon natin sa Panginoon. Amen po ba doon? Kapag na-revive ka, kapatid, na-reconnect ka, na-restore ka, ibig sabihin kapag na-align ka ulit kay God. Amen po ba doon? No, na-reconnect ka at muli mo uling mararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Parang ano yan eh, gripong nakabukas, si God naman hindi humihinto eh. Nag-umilos at gumalaw sa buhay natin. Kaya lang, para kang timba na hindi nakatapat. Amen. Pag sinabing revival, ibig sabihin, muli mong ibabalik yung sarili mo sa Kanya, sa Kanyang kalooban. At marireconnect ka uli sa Panginoon. Mararanasan mo uli yung kapuspusan sa Kanya. Hindi lang hype emotion, kundi talagang puspus ka, filled ka ng presence ng Panginoon. Amen po ba doon? Ano pa? To overcome spiritual dryness. We need revival para ma-overcome natin spiritual dryness natin. Hindi po pwede naman natili tayo sa ano po, sa salat na kalagayang spiritual. I don't know kung para sa'yo, okay na yung kalagayan mo ngayon para dumating ang Panginoon. Yung bang abutang ka ni Lord na nandiyan ka na lang sa ganyang sitwasyon at kondisyon ng kalagayan ng buhay mo.
ng spiritual mo. So we need revival to overcome spiritual dryness. Amin po ba doon? Kasi maaaring na-disconnect tayo sa Panginoon eh. At yung revival, kapatid, yung galaw at paghipo ng Diyos po sa atin, ito po yung ma-overcome po natin, spiritual dryness po natin. Amen. Ano pa? To overcome personal sin. Kapatid, hindi mo kaya yan na overcome. Mapagtagumpayan ng kasalanan kung wala ang pagsama ng Diyos. Kung hindi mo iaalaw si Lord na mag-minister sa iyo, kapatid, hindi mo ma-overcome yan. Palagi ka nalang magdadahilan na someday mababago rin yan, pero hindi na talaga mababago. You need revival. Ano po? To bring transformation to our communities. Revival sa ating family. Maaaring simula kayo, pamilya kayo, pero nagulat ka, isang araw, ikaw na lang natitira. Baka kailangan ng revival dyan. Amen. So, sa magulong pamilya, sa nag-aaway-away na pamilya, kailangan ng revival sa ating mga paligid, sa ating kinakasakupan. We need revival. Ano po? To fulfill God's purposes. No? Para mangyari po yung kalooban sa atin ng Panginoon. Hindi tayo gagamitin ng Lord kung hindi niya tayo pupuspusin. Yang katabi mo gustong gamitin ng Panginoon. Merong plano at layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Now, the goal of revival is to bring back our hearts to God. Maibalik natin yung puso natin sa Panginoon. Maibalik ulit natin yung puso sa Panginoon. And how can we have revival? Only God. No? Only God can send revival. He is alone is the source. Kaya sabi po sa Psalm chapter 85 verse 6, won't you revive us again? Bakit si God lang ang pwedeng gumawa ng revival, ng restoration sa spirit mo, sa heart mo. So your people can rejoice in you. So no man, no organization ang po pwedeng mag-schedule na, sa next week, may revival dito. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Hindi yun hawak ng pastor. Hindi yun hawak ng simbahan. Hindi ang tao ang gagawa ng revival. Ang Diyos po, siya po ang gumagawa po ng revival po sa tao. Amen. Only God can do that. Are you with me? No? Ang Holy Spirit, siya po yung magre-renew ng ating spirit eh. Siya po yun eh. Siya po yun. Na ibabalik ng Diyos ang puso mo sa Kanya. Wala kang kakayanan. Ako kahit anong sabihin ko sa iyo dito, kapatid, kahit inaral ko pa yung mensahe na to, wala, kung hindi kayo re-revive ng Lord, itong mensahe to, basura lang to sa iyo. Wala to sa iyo, wala tong dating sa iyo, walang impact to sa iyo. Kung hindi kayo, paglabas mo rito, malayo pa rin ang puso mo sa Panginoon. Andun ka pa rin sa kasalanan. Amen. Andun ka pa rin sa pagiging benchmark. Wala pa rin yung pag-honor mo sa presence niya kahit worship service. Walang pagbabago, walang transformation. Pamilya mo, ganun pa rin ang kondisyon. Kung hindi ka hihipuin ng Diyos, kapatid, walang mababago sa buhay mo. Walang mababago. Amen. Nandun ka pa rin sa, alam ko na yan, kaya doon ka uli sa mga sintomas. May unforgiving spirit ka pa rin. Napaka-boastful mo pa rin. Ganun pa rin yung wala ka pa rin affection sa mga laws. Ganun pa rin. Kasi hindi naman pastor ang gagawa nito eh. Kaya nga anong nakalang convergence, tama ba? Hindi naman lahat na-revive. May mga tao na na-revive dahil gusto nila at seryoso nilang hinanap ang Diyos at ang Diyos naglagay ng kapuspusan sa kanilang puso. Binalik uli yung kanilang puso sa Panginoon. Pero hindi lahat. Kaya nga ang revival, hindi po pwede si God lang ang may gusto, kundi dapat tayo rin. Amen. Amen po ba doon? So how can we have revival? Ano pong mga condition ang kailangan po dito? Una po, brokenness. Brokenness. Pag sinabi pong brokenness, andun ka sa punto, kapatid, na wala kang ibang pinapahalagahan. Wala kang nakikitang mahalaga sa buhay mo maliban ng Panginoong Yesus. Pag sinabing broken ka,
Yung bang wala na natira sa'yo maliban ng ating Panginoong Yesus. Yung bang wala kang pinagmamalaki sa Kanya. Hindi ang pera, hindi ang title, hindi ang position. Kundi makita mo yung sarili mo, Lord, ikaw lang ang meron ako. Galawan mo buhay ko. Yung bang basag na basag ka sa Kanya. Andiyan ba tayo? No, kaya nga si Lord gusto niya yung broken spirit, contrite spirit eh. Ano ibig sabihin? Yung wala kang ibang hinahanap at binibigyang halaga kundi ang Diyos sa buhay mo. Wala ka nang ibang makita kundi ang Diyos lang ang makita mo. At tinatawag tayo ng Panginoon dito po sa deeper level ng brokenness. Yung makita mo sa sarili mo, basag na basag ka. Amen? Yung wala kang ibang ninanais kundi ang Panginoon, hindi ang pera, hindi ang posisyon. Hindi yung kasikatan. Kundi wala kang ibang ninanais at hinahangad sa buhay mo kundi ang ating Panginoong Yesus. Yun yung pagiging broken. Amen po ba doon? No? Yung wala kang ibang hinahawakan kundi ang relasyon mo sa Panginoon. Na mas lalo mo pa siyang maranasan, mas lalo mo pa siyang makilala. Kapatid, kung gusto mo makita yung matinding move ng Holy Spirit sa buhay mo, dapat maging basag ka sa harap niya. Pakisabi nga sa katabi mo, maging basag tayo kay Lord. Amen? No? If you want to see the move of God in your life, the first key is not just to say, God, come. Hindi ito yung, Lord, babaan mo nga ako, hindi ito ganon. Pag sinabing brokenness, ito yung katulad ng isang babae na ginibap niya ang lahat-lahat. Dala-dala yung alabaster jar. Ang lahat ng yaman na nakita niya, wala nang ibang masihigit. Ginibap niya ang lahat. At binasag na ito sa paanan ng Panginoong Yesus. Yung wala na masahalaga sa iyo kundi ang Lord. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Inalis niya yung pride niya, yung wealth niya, at binasag niya alabaster jar kay Jesus. Kapatid, hindi po natin makikita, mararanasan ang galaw po ng Diyos kapag mas mahalaga sa atin ang trabaho kaysa sa Kanya. Hindi mo makikita yung galaw ng Diyos sa buhay mo kapag mas mahalaga ang pag-aaral mo kaysa sa Kanya. Amin po ba doon? Hindi mo makikita yung galaw ng Diyos sa buhay mo kapag mas mahal mo ang ministry kaysa sa Kanya. Amin po ba tayo? Diyan ba tayo? No? Mas dapat nating i-value yung presence ng Lord sa buhay po natin. Mas dapat nating i-value yung intimacy natin sa Panginoon. Nang higit kaysa sa ano pa man. Amin po ba doon? Sabi sa Bible, Enoch walked faithfully with God. Enoch walked faithfully with God. Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, Enoch walked with God. Not Enoch built churches. Hindi siya nag-build ng mga churches. Sabi diyan, si Enoch, wala siyang pinagmamalaking ministry. Hindi siya naka-identify sa ministry, sa pagbibuild ng mga churches. Si Enoch, identify siya sa paglakad niya sa Panginoon. He walked faithfully with God. Amen po ba doon? No? Yun yung matinding testimony mo eh. Katulad ni Enoch, you walk faithfully with God. Amen po ba doon? Ano ibig sabihin? Kapatid, ganito yan eh. Marami sa atin nagsuserve sa gawain ng Panginoon. At ito yung sobra po ako nalulungkot. Yung meron tayong ginagawa para kay God. We work for God. And then, anong nangyayari? Dahil sa sobrang busy natin sa ministry, nakalimutan natin yung walk with God. Nane-neglect mo. Amin po ba doon? Sabi ko nga sa mga leaders, dapat nga mas excited ka sa prayer meeting kaysa sa live group eh. Bakit yung live group mo? May Sunday naman tayo, kaya kong bigyan ng word dyan.
Pero yung paglapit mo sa Panginoon, dapat ikaw yung makita na yung relasyon mo sa Lord, yung paglakad mo sa Panginoon, habang naglilingkod ka, yung relasyon mo sa Diyos, yung paglakad mo sa Kanya, hindi mo pinababayaan. Hindi yung may ginagawa ka sa Panginoon, pero yung relasyon mo sa Diyos, yung paglakad mo sa Kanya, napabayaan mo na. Amen. You work for God, but you neglect your walk with God. And Enoch walked with God. Amen. Andiyan ba tayo? No? And Enoch represents the spirit of intimacy and hunger. When we say walk with God, it talks about intimacy. Hunger. No? Kaya ang first key, brokenness. No? Dapat pumunta po tayo sa point, kapatid, na wala tayong ibang minamahal. Hindi natin, wala tayong ibang minamahal ng higit sa Diyos. Andiyan ba tayo? No? Are you with me? Listen to me. Kung gusto po natin makita yung move ni Lord sa atin, ma-experience yung spiritual renewal revival. Sa mga ministers, forget about your ministry. Balik ka sa intimacy. Balik ka sa intimacy. Kaya makikita mo, pagod na pagod ka. Pero parang wala nangyayari sa ministry mo. You know why? Na-neglect mo yung lakad mo sa Panginoon. Yung intimacy mo sa Panginoon. Maybe inisip natin, kaya na natin to. Kaya ko na to, kaya ko na to. Again, ang pagiging mayabang dyan nagsisimula ang pagbagsak. Amen. Ako po, 15 years na po ako gumagawa ng sermon. Pero alam niyo po, every morning, lagi kong hinahanap ang Panginoon sa buhay ko. Lagi ako nagsasabi sa iyo, guys, devotion tayo sa Lord. Hanapin natin ang Panginoon araw-araw. Hindi yung may problema ka lang sa kalalapit sa Lord. Amen. Hindi yung ang sipag-sipag mo sa gawain, ang galing-galing mo sa ministry. Pero hindi ka pala de-devotion, wala ka pala, paglakad mo sa Panginoon, bumabalentong ka pala. Bakit ganon? Bakit ganon? Napapagod ka, nagre-reklamo ka na sa lahat ng pagod mo. Kasi nga nakalimutan mo yung paglakad mo sa Panginoon eh. Kung gusto mo makita at maranasan ang revival ni Lord, forget about your ministry. Are you with me? Balik ka doon sa intimacy. Sa pagiging broken mo, Lord, wala nang masihalaga sa akin kundi ikaw lang. Wala na. Anya mo ba tayo? Tapos makikita mo, sa ministry mo, bababa ang apoy. Sa konti sinabi mo sa tao, yung tao nagbabago. Hindi yung ganda-ganda ng pinawa mong message. Wala. Nagkainan lang, tapos na. Ang buhay hindi nababago. Bakit? Puro ministry, wala si God eh. Sabi ng Enoch, walk with God. Brokenness. Nandun ka sa point na, Lord, ikaw na ang pinakamahalaga. Amen po ba doon? Are you with me? Are you with me? No? Parang wala pong tao po rito. Kapatid, maybe today God wants you to repent. Ang repentance, hindi lang po yan sa mga makasalanang tao. Siguro sa atin, isip natin, repentance, sa mga sinners lang yan. Di po. When we say repentance, ito po yung pagbabago ng ating isip. Kasabay nito yung pagbabago ng ating buhay. Pag sinabing repentance, pagbabalik natin dun sa standard ng Lord sa buhay natin. Sa will ni Lord sa buhay natin. Sa plan ni Lord sa buhay po natin. Amen. Ephesians chapter 5 verse 14. Sabi po rito, this is why it is said, wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine on you. Sabi niya, wake up.
Anong sabi niya? Wake up, sleeper! Bakit? Sino ba yung pinapabangon? Yung mga natutulog. Baka mamaya, matagal ng panahon natutulog tayo sa spiritual natin. Tandaan mo, kapag tulog ka, unconscious ka. Tama? At habang tulog ka, is it possible na ang kaaway ay pumapasok na sa tahanan mo, winawasak na ang pamilya mo, sinisira ng lahat-lahat sa iyo, maging yung pagmamahal mo sa Panginoon, nawala na. Bakit? Tulog. Kailan ba pumapasok ang magnanakaw kapag bisimba ang tao? Kapag tulog ang tao. Si Satan ba tinawag pa sa Bible na magnanakaw? Yes. At habang tulog ang mga anak ng Diyos, ang kaaway naman gising na gising at aktibong gumagalaw at gumagawa ng masasamang bagay sa buhay mo, sa pamilya mo. Hanggang kailan mo pagtitiisan ng magulong pamilya? Hanggang kailan pagtitiisan mo yung ganyang kondisyon mo sa buhay? Yung wala nang kabuhay-buhay yung spiritual life mo. Amen po ba doon? Kaya sabi niya, wake up, sleeper. Rise from the dead. And Christ will shine on you. Habang tulog ka, alam nyo, di ba nagkaroon niya ng problem ang Pilipinas sa Scarborough Show? Kung may bantay, hindi mo mapapasok yun. Kaya lang, hindi naman nakikita. Di habang walang pumapansin, di yung China, tayo ng mga activities nila. Habang ganun din naman tayo, habang natutulog tayo, yung kaaway, pinapasok na yung territory natin, nagtatayo ng mga aktibidad sa buhay natin, magugulat ka na lang, ang layo na natin sa Panginoon. Pinasok na pala tayo. Andiyan ba tayo? Inoccupy na ni Satan yung territory mo. Kaya kailangan natin maging broken kay Lord. Pag hindi ka broken, kapatid, wala eh. Hindi mo hahanapin ng Panginoon eh. Kasi alam mo, makakapag-satisfy sa iyo, career mo, pera mo, title mo, yung fame. No. Pag sinabing brokenness, wala nang mas mahalaga pa sa iyo kundi ang relasyon mo sa Panginoon. Wala kang ibang binavalue sa buhay mo na higit sa lahat kundi si Jesus. Brokenness. It's about your intimacy. And the second one, after brokenness, earnest prayer. Earnest prayer. When say earnest prayer, ano ibig sabihin po nito? Ano ibig sabihin earnest prayer? Marugdog. Buong pagnanasa mong hinahanap ang Diyos. Dito ba, pumunta ka rito? Talaga bang inang laman ng puso mo, hanapin si God? Yung isik si God. No. Kaya nagiging ano sa atin boring yung prayer life natin. Kasi yung prayer life mo, punong-puno ng panghihingi. Kung hindi ka man nangihingi, nagkukwento ka kay Lord kung gaano ka kakawawa. Panginoon, naglilingkod ako, bakit ang hirap-hirap ko naman. Dinidescribe mo lagi yung sitwasyon mo. Nakakalimutan mo, yung goal sa prayer is to seek God. Amen. Earnestly. Yung talagang buong puso mong hinahanap ang Diyos. Yung mukha ng Diyos, gusto mo siyang makita, maranasan. Yung po yun, kaya tayo nananalangin, yung mas malalo pa nating makilala ang Panginoon. Kasi pangangailangan mo, alam naman niya yan Sinabi na nga niyang anak ka niya, kung anak ka ng Diyos, hindi ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng tatay mo sa langit. Kaya lang tayo pag pumunta kay God, hinahanap natin yung naibibigay niya, hindi siya. Amen?
Alam mo, pag natutunan mo sa prayer na gusto mo makilala si God, kahit buting ka ng ilang minuto, isang oras, tatagal ka sa presensya ng Diyos. Totoo. Kapag napuno ka na ng presensya ng Panginoon. Earnest prayer. Dalawa lang yan. Yung yung surrendered life mo, yung brokenness, at yung buong pagnanasa at marubdob na paghanap sa Diyos, sa panalangin, paglapit sa Panginoon sa panalangin. You know the story of Prophet Elijah? Sino ito nakakaalam ng kwento ni Elijah? Ano po yung story ni Elijah? Nagkaroon ng competition, hamunan sa pagitan ng propeta ni Baal, ni Asherah, at ni Elijah. Pinatawag ni Ahab yung mga propeta ni Baal, ni Asherah, at magtutuos sila ni Prophet Elijah. Magtatapat sila, maglalagay sila ng offering, ng handog, at kung sino ang bababaan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Amin po ba doon? Kapag binabaan ang propeta ni Baal, mga propeta ni Baal, ibig sabihin, yung Diyos nila, yun ang totoo. At kapag binabaan yung offering ni Elijah ng apoy, ibig sabihin yung Diyos ni Elijah ang totoo. So nagkaroon ng hamunan. Buhay ang kapalit. So nauna yung mga propeta ni Baal. 400, kaya Asherah 450, ang dami. So naglagay sila ng handog, tinawag nila ang kanilang Diyos, and guess what? Hindi sila naririnig. Walang nangyayari, walang pagbaba ng apoy. Kaya yung nakita ni Elijah na maghapon na, ininsulto na sila ni Elijah, parang natutulog yata Diyos nyo, baka kailangan lakas-lakasan ninyo. Baka bingi yung Diyos ninyo, hindi kayo naririnig. So ang ginawa nila, nagsasayaw yung mga propeta ni Baal, naghihiwa ng katawan. At ano nangyari? Wala pa rin. Wala pa rin. Eto na, si Elijah na ngayon. Sabi ni Elijah, bigyan mo ako ng 12 bato. Yung 12 bato na gagawin niyang altar, it talks about the covenant of God sa 12 tribes. Covenant po yun. Sabihin ko po sa inyo, ito po sa 1 Kings chapter 18, verse 36 to 38. Tingnan po At about the time for the afternoon sacrifice, the prophet Elijah approached the altar and prayed. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, I ask you now, as in now, today, this Sunday, this morning, I ask you now to prove that you are the God of Israel, that I am your servant. Show these people that it was you who commanded me to do all these things. Lord, answer my prayer. Show these people that you, Lord, are God, that you are the one who is bringing them back to you. Wow! Then the fire, sa ibang translation nakalagay, immediately, the fire came down from the Lord and burnt the sacrifice and wood, the stones, and the ground, the altar. Kapatid, nung nalalangin na si Elijah, in-approach niya yung altar ng Diyos. Dito po ako magtatapos sa inyo. Lumapit siya. Sabi niya, Lord, patunayan mo sa araw na to, hayaang mapaya sila. Ipakita mo sa kanila na walang ibang Diyos maliban sa'yo. Are you with me? Nakita mo yung heart ni Elijah sa paglapit niya sa Panginoon. Sa paglapit niya sa Panginoon, nung in-approach niya yung altar, ang sabi doon, immediately, the fire came down. Sa panalangin mo, may apoy
na bumababa. What do I mean? Restore the altar of prayer. If Enoch represents the intimacy and the hunger for God, Elijah represents the spirit of prayer and supplication. Restore the altar of prayer. Sa prayer kasi, paglapit natin sa Lord, yung hinahumble natin ang ating sarili sa Kanya. Restore the altar of prayer. Sabi doon, Elijah approached the altar and prayed. Manalangin siya. Restore natin. Huwag tayong mabibiktima ng kaaway sa pagsasabing sa iyo na busy ka. Wala kang oras. Mamaya na yan. Mamaya ka na manalangin. Mamaya ka na mag-devotion. Guys, ilang oras ka nanonood sa Netflix? Ilang oras ka na Mobile Legends? Or mobile games? Ilang oras ka nakababad sa internet? Ilang oras ka nakikipag-usap sa mga tao? Pero bakit kay God? Hirap na hirap ka makipag-usap. Kinakatamara mong pananalangin. Amen? Ang pinakamasarap sa atin, yung bigyan tayo ni Lord ng access na makalapit sa Kanya anytime, anywhere. Sa presidente, hindi ka makakalapit. Basta-basta, sa gusto mong oras, araw, at lugar, hindi. Buti nilang si God hindi maramot. Anytime, anywhere, pwede tayo lumapit sa Kanya. Ano man ang kondisyon ng ating kalagay, ano man ang ating sitwasyon, itsura. Restore the altar of prayer. Sabi ni Jesus, let my house be a house of prayer. Yes. House of prayer. Balik natin yung alab ng pakikipagtipan sa Diyos. Yung alab ng pakikipagtagpo sa Diyos. Balik natin. Establish mo uli yung altar ng prayer life mo. Maaari na liglik mo na yun ng dati. Grabe. Talagang meron kang oras para manalangin, para katagpuin si Lord. Sabi sa'yo ng kaaway, may trabaho ka pa, mamaya na. Bakit diba? Pwede namang gabi, pwede naman tas yung gabi. Sabi sa'yo ng kaaway, ba't bukas na lang kasi pagod ka na. Pag umaga, busy ka. Pag gabi, pagod ka na. Yun sinasabi sa'yo ng kaaway. Hanggang di mo na makita. Wala ka ng oras para sa Panginoon. Amen? Alam niyo ba, pag wala tayong prayer, pag walang prayer, Diyan pumapasok yung takot eh. Diyan pumapasok yung anxiety. Kasi napupuno ka, hindi mo nare-release kay Lord eh. Diyan tayo nagiging careless. Padalos-dalos na decision. Kasi bakit? Wala yung wisdom ni Lord sa iyo eh. Amen. Andyan yung panlalamig. So Enoch, it talks about, represent intimacy and hunger for God. And Elijah, represent prayer and supplication. Kapatid, kailangan natin ng revival. Spiritual renewal. Maibalik ang puso natin sa Panginoon. Maibalik. At hayaan mo magsimula ang Diyos sa buhay mo. Pwede ba tayo lahat tumayo? Kaya malalangin lang tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano mo tinake itong message na to. Kung meron kang tamang approach sa word ni Lord, explanation kay Lord, do it on your own. Ang mahalaga, yung puso mo, maibalik ulit sa Panginoon. Sa marugdog
at seryosong paglapit sa Diyos. Matinding pagnanasa na makatagpo ang Panginoon. Bababa ang apoy sa iyo. And your life will never be the same again. Lahat ng basura at kabigatan sa kalooban mo, lahat ng takot sa isipan mo, tutukukin niya ng presensya ng Banal na Espiritu. Mapupuno ka ng kapangyarihan ng Diyos. Dalawang bagay ang gusto kong ipanalangin mo ngayong umaga. I want it between you and God. Kayo ang mag-usap. Dalawang bagay. Ipanalangin mo yung pag-ibig ng Diyos ay mapuno uli sa'yo. Mapuno ka uli ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo kayang mahalin ang Diyos kung hindi ka puno ng pagmamahal ng Panginoon. Pag-pray mo ulit, Lord, punuin mo ulit ako ng pagmamahal mo. Kapag puno ka, kapatid, malabong hindi mag-respond siya sa pagmamahal mo sa Panginoon. Ang natural response ng isang taong puno ng pag-ibig ng Diyos ay taong nagmamahal sa Diyos. Taong nagmamahal sa Diyos. Let me say that again. Ang taong puno ng pag-ibig ng Diyos, ang natural na tugon niyan at ebidensya niyan ay mahalin din ng Diyos. Pag-pray mo na mag-umapaw uli sa iyo, lumapit ka sa Panginoon sa panalangin, and then, Lord, open your heart. The Bible says, draw near to Him and God will draw near to you. Lapit ka. Sa paglapit mo, hindi lalayo ang Diyos sa iyo. Sabi sa Bible, sa paglapit mo sa Kanya, ang Diyos ay lalapit sa iyo. He wants to meet you where you are right now. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo, kung ano itsura mo. It's about you, Lord. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw ang pinaka-treasure ko. Wala nang masihigit pa sa akin. Pray for the love of God. Pray for the love of God na mag-overflow sa iyo. And let the presence of God be upon to you. Be upon to you. While you are praying, let the presence of the Holy Spirit fill you. Fill you. Do it again. Do it again. Do it again. Balik mo ako sa una kong pag-ibig sa iyo. Sa panahon na hahawiin ng lahat, Lord. Ma-meet ka lang. Ma-worship ka lang. Ma-please ka, ma-honor ka sa buhay ko. I remember the better days, Lord. Mga panahon na sobrang excited ko sa church. Papunta pa lang ako, Lord, sa gawain mo. Kinikilig na ako. Nag-expect na ako, Lord, that you will do great things. Nag-expect ako, Lord, na yung presence mo magmamanifest sa buhay ko. Gagaang yung kalooban ko. Mapupuno ko ng kapayapaan. Mapupuno ko ng kagalakan. Ask the Lord, Lord, revive my life again. Restore the joy of my salvation. Balik mo ulit ako sa kalooban mo, Panginoon. Balik mo ako sa dati kong kalagayan. Yung mga araw at panahon, sobrang mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Pray for the love of God. For the love of God. Hayaan mo, punuin ka ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Let the love of God burn into your heart.
Kapatid, ang dahilan kung bakit naririto ka sa umagang ito, kasi merong pang gagawin ng Diyos sa'yo. Merong pang gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. God will do it again. He will answer your prayers again. He will send the rain again. Muling babagsak ang buhos ng ulan sa tuyo mong puso. Mag-o-overflow sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. At babalik yung excitement mo, yung joy mo, yung love mo para kay God. And the second one, pray for the power of God. Believe that God will do miracles upon miracles. Pag-pray mo kay Lord na i-deliver ka niya sa sama ng loob, i-deliver ka niya sa anxiety mo, ipag-pray mo kay Lord na alisin niya sa iyo yung unforgiving spirit. Ask the Lord for deliverance. Pray for the power of God be upon to you right now. Be upon to you right now. Espiritu ng panlalamig, panlulupaypay, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Masira ka, mawasak ka sa buhay namin. Sa buhay namin. And we welcome the presence of God. The fire from the heaven. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pray for healing. The Lord wants to heal your heart this morning. This morning. This morning. The Lord wants to restore you. To revive you. Hallelujah. Huwag kang papayag, kapatid. Nauuwi ka. Na punong-puno ka na naman ng sarili mo. Approach the Lord. Prepare the altar of prayer. Pray for the miracle. For the miracle. Yang sakit mo, yang karamdaman mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng karamdaman, sakit, lumayas ka. Wala kang puwang. Wala kang puwang sa aming katawan. In the name of Jesus, we believe you, Lord, that you will do miracle again. Send healing again, Lord. Send healing again. Palalakasin ng Panginoon yung katawan mo. Pray for the power of God. As you worship the Lord, while you are praying, the Bible says, the fire came down. The fire came down. Habang ina-approach mo si God, bumababa ang apoy sa puso mo. Bumababa ang apoy sa puso mo. Umaalab muli ang puso mo. Puso ng pagmamahal. Puso sa paglilingkod. Hallelujah, hallelujah. 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 Babaguhin ka ng Diyos. Yang kasalanan na yan na matagal ka nang pinarurusahan. Yang kasalanan na yan na matagal ka nang pinahihirapan. Yang kamantag ng kaaway na yan na inaalipin ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, makakalaya ka dyan sa kasalanan na yan. Spirit of pornography, vices, in the name of Jesus, be broken. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano man distraction, spirit of distraction na nagdi-distract sa isip mo ngayon para hindi mo malapitan ng Panginoon, maaari ngayon kinokontra ng kaaway yung nais ng puso mo, yung nais na paglapit mo sa Panginoon. The spirit of distraction, the deception of the enemy, be broken in the name of Jesus. Be broken in Jesus' name. In Jesus' name. Ano mang spirit ang naghihinder sa iyo sa paglapit sa Panginoon,
In the name of Jesus, be broken in the name of Jesus. In the name of Jesus. The spirit of pride na naghihinder sa'yo para hindi mo isubong lahat sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, be broken in the name of Jesus. 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 God will do miracle. Hallelujah, hallelujah. Handa mo puso mo. Ihanda mo lang ang puso mo ngayon. Ihanda mo lang ang puso mo ngayon. Imimit ka ng Panginoon. The Holy Spirit is here. Is in this place. Is in this place. Believe that God is here. Is in this place. The Holy Spirit is moving, hovering, ministering into this place to each and every one. Allow the Holy Spirit to minister to you, to open up your heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The spirit of dryness, the spirit of coldness, in the name of Jesus. Ngayong araw na to, matatapos na ang panlalamig mo. Ngayong araw na to, matatapos na ang panlulupaypay mo. Because the Spirit of God, the fire from heaven came down. Hallelujah. Buwaba na kapatid. In the name of Jesus. Receive it. Receive. 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 Hallelujah. Yes, Lord. We believe in you, Jesus. We believe in you. We believe in you. Taas mo lang yung kamay mo para sa Panginoon. Hindi ko alam kung para kanino ko nagmi-minister sa umagang ito. Pero kung sa tingin mo para sa itong word na to, allow the Holy Spirit to fill your heart. To open your heart. Hayaan mo yung matigas mong puso. Dahil sa sugat, nagkaroon ng kalyo. Pero this morning, gusto magdala ng Diyos ang kagalingan sa puso ko. Payagan mo ang Panginoon. Payagan mo ang Panginoon. Tapos-pusin ka niya. Hayaan mo si Lord. Nahipuin ang buhay mo ngayong umaga. Lord, hipuin niyo po ako. Magdala ka ng revival sa buhay ko, ng miracle sa buhay ko. I-restore mo ulit yung heart ko, Lord. Yung masayang-masaya kong puso sa'yo. Yung paglilingkod ko, Lord God, na sobrang galak na galak ako. Restore the joy of my salvation na ninakaw ng kaawa. Surrender your life to God right now. Maybe God is calling you to repent. Kung merong kasalanan sa puso mo na alam mo hindi mo napiplease si Lord dyan. Sabi mo, Lord, ayoko na rito. Hindi ko naman dati ginagawa to eh. Ayoko na mag-excuse na mababago to isang araw. Ngayon din, Lord, titigil tong bisyo ko. Muli mo akong pabanalin ng iyong banal na dugo. And I want you to dedicate my life to you, Lord. I-dedicate mo ulit yung life mo kay God. Pinaka-best time na magsimula kay Lord, ngayon. Ngayon yung pinaka-best time eh. Hindi bukas. Hindi sa susunod. Huwag mo nang hintayin yung 2024. Ngayon yung pinaka-best time. Nasabihin mo kay Lord, send revival. Ibaba mo ulit yung apoy sa puso mo. Kung sa tingin mo, nadidistract ka ngayon
sa paglapit mo sa Panginoon, na may mga salita na pumapasok sa isipan mo. Ask the Lord, Lord, ayokong ihinder ako ng distraction na to, ng lies na to. Sabihin sa'yo ng kaaway, huwag ka sumunod dyan. Iba ka. Matindi ka, bakit ka susunod dyan? Mahusay ka pa dyan eh. Magaling ka pa dyan eh. Pero ikaw, sabi mo, Lord, wala akong pakialam kahit sinong preacher. Ang gusto ko, Lord, yung puso ko maging maayos ulit sa'yo, makabalik ulit sa'yo. Makabalik ulit ako sa'yo, Panginoon. Ipa-expose mo kay Lord, Lord, search my heart. Ipa-search mo kay Lord yung mga bagay na hindi nakaka-please sa Kanya. Hindi surrender mo lahat sa Panginoon. Sabi mo, Lord, yung kwento ko, hindi ako magkukwento, Lord, na natapos na. Hanggang doon ka lang, Lord, magkakaroon ako ng kwento ngayong araw na to at maging sa susunod na buwan at susunod na taon, Lord, marami kang gagawing magagandang bagay sa buhay ko. Kung nagawa mo yun sa akin before, kaya mong higitan sa akin yun sa susunod, Lord, at ngayon. Kung binabalik ka, kapatid, ng kaaway sa past, sa mga sugat, sa mga taong nakasagit sa'yo, let the past be the past. Gusto ni Lord na ma-enjoy mo itong present mo. Gusto ni Lord na ma-excite ka sa future mo. That's why God wants to heal you. He wants to heal your heart this morning. Allow the Lord to minister to you. Allow the Lord. Sa anumang kaparaanan, allow ka. Kung ano ang move ng Holy Spirit sa iyo ngayon, let it be. Mangyari. Mangyari. Bigay mo lang kay Lord. Bigay mo lang. Na itong araw na to, sa maikling gawain ng Panginoon, naging makabuluhan sa iyo. Haharapin mo ang araw ng bukas na mayroong matinding alab sa puso mo. Alab ng pagtitiwala sa Diyos. Buhay na pag-asa sa mga susunod na panahon. Alab ng pagmamahal ng Diyos. Alab na gagawa ang Diyos ng mga himala sa buhay mo. Alab na aalisin ka ng Diyos sa present condition mo. Alab na alam mong itataas ka ng Panginoon. Alab na maglilingkod uli para sa Kanya. Alab na mapupuno uli ng kagalakan. Kaya allow the Lord. Kung hindi pa siya tapos sa'yo, enjoy the presence of God. Enoch walk with God. That is your greatest testimony. The greatest testimony is to walk with God. Not to work for God, but to walk with Him. At sabi doon, hindi na nakita si Enoch kasi kinuha siya ng Diyos eh. Kapatid, pansin na pansin ng Panginoon yung paglakad mo sa Kanya. Mga panahon na lumalapit ka sa Kanya na walang nakakakita. And rebuild the altar. Rebuild the altar of prayer. Lord, mula ngayon, hahawiin ko ang lahat, kakatagpuin kita araw-araw ng buhay ko. Gawin mong banal lahat ng oras ko. Magsisimula ang lahat sa iyo, Panginoon. And when Elijah approached the altar and prayed, the fire came down. Alam mo ba yung handog na kinalulugdan ng Diyos? Hindi yung handog na mahusay. Hindi yung handog na magaling lang. Yung handog na binababaan ng Diyos ng apoy. Yung paglilingkod na binababaan ng apoy. Yan yung paglilingkod kung saan ikaw ay patuloy na nagtitiwala at lumalapit sa Panginoon. Yan yung apoy na sinasabi mo kay God, Lord, higit kang mahalaga sa ministry ko. Higit kang mahalaga sa ginagawa ko.
You are my treasure. You are my treasure. Walang hihigit sa'yo. Hindi ang pera, hindi ang karir, hindi ang posisyon. Walang ibang hawak ang kamay mo kundi ang relasyon mo sa Panginoon. That's brokenness. At yung word ni Lord na binibigay sa iyo ngayong araw na to, receive it by faith. Receive it by faith. Ipupulfill ng Lord dyan sa iyo. Receive it. Habang nag-worship ka, nagbibigay ng word si Lord sa iyo. Sinarado ng Diyos ang tenga mo para sa kaaway. At ngayon, ang Diyos nagsasalita sa iyo. Receive it. Receive it. Maybe matagal ka ng panahon, hindi ka nakaka-receive ng word ni Lord, but today, receive it. Ano yung word ni Lord sa heart mo? Ano yung word ni Lord sa isipan mo na nilagay niya ngayon? The Lord is saying, He would finish what He started. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo. Ikaw na po, Lord God, ang gumalaw po sa congregation na to. Kung kanino man mo ako, Lord, pinagmi-minister, salamat po sa word mo. Salamat. Ni-restore mo uli ang puso namin. Binalik mo kami, Lord, doon sa original condition namin. To be loved by God and to love God and to love people. Lord, salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri. Binabalik po namin sa iyo lahat ng pagdakila at pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Amen.